Magandang gabi, Oriental Mindoro. Ika-18 sa buwan ng Hulyo taong 2014. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng ating mga balita, productivity incentive para sa sektor ng manggagawa isinusulong sa RTWPB 4B. Pagiging handa sa mga sakuna patuloy na itinuturo sa mga mag-aaral. At lalawigan ng Silangang Mindoro hindi gaanong naapektuhan ni Bagyong Glenda ayon sa PDRRMO. At sa detalye ng ating mga balita, matapos masuspindi ang klase sa lahat ng antas dahil sa pananalasa ni Bagyong Glenda, balik eskwela ang mga mag-aaral ika-17 ng buwang kasalukuyan. Ganon pa man, may ilang eskwelahan naman umano sa dibisyon ng Oriental Mindoro na nagkaroon ng ilang pinsala. Ito ay ayon na rin kay ALS Supervisor Clemente Politico. Pero kami yung partial report ng damages as of July 17, ngayon, 2014. Meron tayong newly constructed 2 classroom building. Nagkaroon ng damage sa roofing due to fallen trees. Merong adjacent na puno doon, pero natumba siya. Pero bagong-bago to, hindi pa nga na-accept nung principal. Sa tingin namin, hindi naman nakalaki. At siguro nga, kaya hindi nagre-report yung iba. Baka mahirap naman tayo mag-report ng damage kung wala naman talaga nangyayari. At pasalamat pa nga tayo dito sa ganitong sitwasyon lang. No? Ay malaking problema ng mga bata, ng teachers at ng organization ng DepEd kung sakaling magkaroon ng malaking pinsala. Samantala, nagtulong-tulong naman ang pamunuan ng mga paaralan at mga mag-aaral sa paglilinis ng mga eskwelahan gaya ng Lazareto Elementary School na pinangunahan ni Principal 3 Liberty Lacdao. Bagamat na ramdaman sa lalawigan ang pananalasa ni Bagyong Glenda, hindi naman ito gaanong nagdulot ng pinsala sa probinsya ng Silangang Mindoro. Sa partial report ng PDRRMO, umaga na ika-17 ng buwang kasalukuyan, nasa 40% ng mga sagingan at 70% ng mga gulayan ang naapektuhan sa bayan ng Bako, habang nasa mahigit na 400,000 piso ng mga pananim ang nasira sa bayan ng San Isidoro at 40% naman ng mga niyog at 85% sa saging ang nadamage sa bayan ng Puerto Galera. Samantala, isang lalaki umano sa bayan ng Lauhan ang nasawi matapos mabagsakan ng gumuguhong bahay. Sa pahayag ni PDRRMO Officer Rowena Sanz, mapalad pa rin ang probinsya dahil sa kabila ng lahat ay di gaano kalaki ang pinsalang natanggap nito dahil kay Bagyong Glenda. Masasabi natin kasi na maswerte pa rin tayo, fortunate tayo. Dahil kahit dumaan po sa atin itong Bagyong Glenda, kasi napakalapit nung typhoon path na tinahak ni Glenda sa Oriental Mindoro. Magana sa taas lang ng probinsya natin kung siya dumaan. Pero relatively, yung ating mga na-sustain na damages ay hindi ganun kalaki kasi sa inaasahan natin. Kahit yung usapin ng pagbaha, bagamat for the past 3 days, patatlong araw yung mismong araw ng bagyo ay medyo malakas din yung mga pag-ulan sa buong probinsya, ay hindi pa rin natin naranasan yung ina-anticipate na pagbahaan. So medyo maganda yung, hindi natin sinasabi maganda yung resulta ng bagyo, pero maganda yung naging experience ng Oriental Mindoro ulit kasi hindi ganun kalaki ang damages kaysa sa mga karatig nating probinsya kagaya ng Quezon, ng Bicol region, at nagpapasalamat tayo pa rin doon sa pagtutulong-tulong ng lahat ng agencies at ng ating mga kababayan sa pagtugon sa ating mga panawagan para sa paghahanda para sa mga ganitong insidente. Upang mas lalong maprotektahan ang lungsod ng Calapan laban sa malawakang pagbaha at matiyak ang kaligtasan ng mga mamamayan, ay naglatag ng proyekto ang pamahalaan sa muling pagmimintina ng protection dike na itinayo matapos ang nangyaring pagbaha noong taong 2005. Sa pamamagitan ng joint project ng City of Calapan at ng provincial government sa layuning mas mapatibay ang protection dike,
na nasa may barangay komunal, lungsod ng Calapan ay sinimulan nila ang pagtatambak ng lupa sa nasabing lugar. Sa pakikipagpanayam kay Assistant City Engineer Monet Hieronimo, provincial government ang sasagot sa mga heavy equipments na gagamitin sa operasyon habang ang city government naman ang sasagot sa gasolina. Inaasahang matatapos ang naturang proyekto sa loob ng 1.5 buwan kapag tuloy-tuloy ang operasyon. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. We may live on the same planet, but often we're worlds apart because there are gaps between us. Gaps that are formed because of our differences. At Maybank, we believe we can cross these gaps. We can build bridges that unite people. Bridges that connect us with the future we're planning for. Let's bridge those gaps by being human. Maybank, humanizing financial services across Asia. Kamakailan lamang nang dumating ang angkat ng bigas ng National Food Authority buhat sa bansang Vietnam na naglalayong mapunan ang pangangailangan sa bigas at makabili ang mga mamamayang ng bigas na abot kaya ang halaga. Marami ang tumangkilik sa naturang bigas, ngunit ayon kay NFA Oriental Mindoro Assistant Provincial Manager Rogelio Lumpas, may ilang retailers na naging pasaway at nagkaroon ng paglabag sa kanilang mga polisiya hinggil dito. Gusto ko lang muna bumati sa ating mga nanonood. Magamaga po sa inyo lahat. Hindi po doon sa katanungan yan, anong ginagawa nating hakbang para maiwasan yung mga violations. Agad po kami nagkaroon ng General Staff Meeting at ang aming naging aksyon nga dyan ay palabasin ang halos lahat ng empleyado namin, lalong-lalo na yung wala namang masyadong hinahabol na deadline para sila mismo ay maging palengke watchers. At yan ay nakadeploy sa iba't ibang lugar sa buong Oriental Mindoro. Sa ginawang hakbang niyan ay naiiwasan at yung mga natutokso para magkaroon ng mga illegal na gawain ay na kundi man tuluyang na